Hello guys! Hello para sa lahat ng mga Pisces. Alamin natin kung ano ang June 2025 reading, general reading para sa inyong lahat. General siya, so pwedeng sa lahat, relationship, money, career, spiritual, habits, hobbies, or kung ano man, may asawa, walang asawa, single, looking for a job, may trabaho, successful or hindi successful. Welcome dito sa aking channel. Okay, Pisces. Okay. Tumalon siya. First card mo is Opal, Pisces. Let yourself sparkle and shine. Hayaan mo daw yung sarili mo na kumbaga mag-sparkle, yung parang magliwanag, kumutitap, and mag-shine, diba? So, you are guided to be bold and show your bigger than life side to the world. So, ibig sabihin, show the world your capabilities, your strength, your talent, your wisdom. Oras na daw, Pisces. So, this is June, general reading. Oras na para ilabas mo sa mundo kung ano yung mga tinatago mo na yan na talino, knowledge, wisdom na pwede nilang mapagkukunan ng guidance. And kailangan mong maging bold. Kailangan mong maging, kumbaga, malakas, maging strong, maging courageous, na ilabas talaga kung ano yung para sa'yo. Okay. Thank you. Next card natin, Pisces. Next deck. Tingnan natin. Okay, number 3. For the month of June, sinasabi ng baraha dito, Pisces, na maraming celebration ka na isa-celebrate. So, congratulations, kasi this 3 cards, 3 of Cups, rejoice and celebration card na to, ay nagsasabi sa iyo, Pisces, na maraming rason. So, sisimulan mo yung June na to ng birthday celebration, family birthday celebration, wedding anniversaries, fiesta, graduation, opening of school, or maybe recognition, promotion, salary increase, or anything na celebratory siya. Wow! Congratulations, Pisces! Okay, tingnan natin kung ano pa ba ang messages na para sa'yo. Okay, Pisces. Tingnan natin. Okay, Pisces. First 3 cards tayo. Kita nyo ba? First 3 cards tayo. So, dito sinasabi ng baraha, meron ditong mga Pisces siguro na nandito siya sa isang sitwasyon ng 9 of Swords. Ang 9 of Swords is sleepless nights, insomniatic, may anxiety, may depression. Yung parang pwedeng OFW ka, or maybe malayo ka sa pamilya mo and sobra kang umiiyak kasi maybe this one is 9 months ago or 9 weeks ago. Namumroblema ka kasi pwedeng gusto mong umuwi sa pamilya mo, mag-travel, pero parang wala kang pera, wala kang pamasahe, wala kang pera, or maybe naiiyak ka dahil sa sobrang kahirapan sa buhay. Okay? But dito sa second card mo sa gitna, it's kabaliktaran ng 9. It's number 6, kabaliktaran ng 9. Sinasabi na kung ano daw itong pinagdadaanan mo na to. Kung ano itong pinagdadaanan mo na 9 of Swords. Sinasabi na ngayong buwan ng Hunyo, since June is 6 number, January, February, March, April, May, June 6. Especially June 6 or June,
Sinasabi ng barahan na makakaalis ka na. Etong Nine of Swords na to, eto siya, oh, sa ilalim niya, di ba? Eto yung tinatahak mong daan, landas or journey na sobrang makitid, sobrang hindi maganda, magulo, maingay, parang ganon. So, sinasabi ng baraha sa'yo na simula ngayong Hunyo, if ever meron kang mga problema sa pera, sa relationship, or sa pagta-travel, or sa kung ano pa man, ay posible mo yan na mapagtatagumpayan. Kumbaga may solusyon. May resolution, may enlightenment, may clarity, clear yung intention dito. So, for example, for 9 months, nag-aalala ka kung ano ba yung gagawin mo, wala kang pera, pwedeng OFW ka. Hindi mo alam kung uuwi ka kasi wala kang ipon, kasi puro ka lang padala sa pamilya. And gusto mo nang makaalis kasi sobrang hirap na hirap ka na sa trabaho. But meron ditong parang kalahati ng puso mo is kailangan mo pang magtiis kahit sobrang hirap na hirap ka na. Dahil kailangan mo ng pera, ng trabaho. But sinasabi ng baraha, ngayong buwan ng Hunyo, matatapos na to, nasakripisyo mo na to. Kasi may incoming money dito. Incoming lump sum of money, windfall of money, offer, job offer, business offer, financial offer na darating sa'yo. Okay. Okay, so kung makikita mo dyan, Pisces, dito sa Queen of Cups, this is your energy, di ba? Sinasabi ng baraha sa'yo na yung kapayapaan na ipinagkait sa'yo ng tadhana for several months or years, ay posibleng makuha mo na siya. Di ba? Yung parang peace and harmony na matagal mo nang pinagpipray, peace and harmony sa pamilya, sa trabaho, sa negosyo, sa kapitbahay na sobrang pinagpipray mo. Sinasabi ng barahan na huwag kang mag-alala kasi simula ngayong June, magiging kalmado na, magiging peaceful na ang sitwasyon na masyadong magulo. Okay? And Two of Swords, sinasabi ng baraha sa'yo dito na lahat ng desisyon na gagawin mo ngayong Hunyo, make sure na pag-isipan mo to ng mabuti. Huwag tayong magpadalos-dalos, huwag tayong maging emosyonal, and huwag tayong padadala sa kung ano yung nangyayari sa paligid natin, like pressure, triggers, ganyan. And sa second row mo, 7 of Cups, and then Queen of Pentacles. Sinasabi sa'yo, Pisces, na bibigyan ka ng pagkakataon ngayong Hunyo ng universe na makapili ng option and choices para maabot mo yung Queen of Cups. I'm sorry, Queen of Pentacles. Queen of Pentacles kasi, Pisces, siya yung pinakamayaman eh. Diba? Pinakamayaman, nakaupo lang siya. Kahit nakaupo siya, may perang dumarating sa kanya. It's either owner siya, CEO siya ng business, or maybe marami siyang branches ng kanyang business. So, sinasabi ng baraha sa'yo dito, Pisces, na this month of June ay bibigyan ka ng pagkakataon ng universe na makapagsimula like new beginnings para makabit mo itong financial dreams mo na to na maging Queen of Pentacles. Okay. So, yun. So, etong The Hermit, ilagay ko siya dito kasi ano to, resonated dito. So, The Hermit and Two of Swords, sinasabi na yun, huwag tayong magpadalos-dalos sa mga decision making natin. Make sure na yung decision natin is pinag-isipan natin ng 10 beses yan. Okay? And lalo na kung halimbawa sa mga susunod na buwan, especially June, kung may mag-offer sa'yo ng love life, like for example, single ka or may asawa ka, may partner, may boyfriend, girlfriend, kung sino man sa inyo ang makatanggap ng love offer, pag-isipan nyo ng mabuti. Okay? Pag-isipan ng mabuti, huwag padadala sa excitement, huwag padadala sa sobrang kilig, sa sobrang kaligayahan. Okay. 6 of Pentacles. Wow. Oh, wow. So, major arcana tong dalawa. And sa ilalim mo is 10 of Wands. So, yung 10 of Wands mo dito, Pisces, sinasabi ng baraha na sobra-sobra kang magiging busy ngayong buwan ng Hunyo. 'Di ba? Maraming obligations, maraming duties and responsibilities. Nakafocus ka sa trabaho, nakafocus ka sa negosyo, or nakafocus ka sa pinagkukunan mo ng
pera or yung source of income mo. Okay. And yung last 3 cards mo dito sa ilalim, ang sinasabi sa'yo ng baraha dito na yung 6 of Pentacles, meron na financial balance na mangyayari sa buhay mo. Diba? Like, kung halimbawa dati, imbalance yung finances mo. Like, gusto mong mag-share ng iyong resources, pero wala kang mai-share kasi wala ka namang pera, wala kang trabaho. But now, this June, simula ngayong June, sinasabi na babalik yung balance sa buhay mo, financially. And at the same time, may travel kang gagawin. Maybe this is the first travel of the year 2025. Or maybe, this June ay kumbaga plano para sa pagta-travel mo for July. Or sinasabi ng baraha sa'yo dito na yung chariot na to ay nagsasabi sa'yo na lahat ng Pisces ngayon na nanonood, kailangan yung ihanda ang sarili nyo para sa transformation, total transformation ng iyong buhay. And major transformation siya. So, yun na nga, una dito, diba, yung halimbawa, marami kang sakit na pinagdadaanan, like emotional pain, heartaches, physical health problems, may mga health issues ka, or maybe financial problems, spiritual, sinasabi na may progress na darating sa'yo. And nandito yung The Empress, sinasabi na you will get the healing, di ba? May healing kang makukuha, healing ng health, emotional health, financial health, psychological, spiritual. And sinasabi ng baraha, marami kang mga bagong ideas, mga bagong wisdom, bagong interest, inspiration, para sa iyong kumbaga plano sa buhay. So you are super inspired, motivated ngayong buwan ng June. Okay? Thank you guys for watching. Bye!